Hi guys, kamusta kayong lahat? Matagal-tagal na rin. Hindi tayo nakakagawa ng video. So, yung mga upcoming videos ko, medyo nag-aaral-aaral ako mag-DIY, mag-electronics, mag-solar-solar. So, abangan nyo na lang yung mga upcoming vlogs ko about mga solar system, battery. So, yung mga iba-vlog natin doon, by the book, hindi yung ATEC technology. Ibig sabihin, mga gawang Indiano, mga kalokohan, mga pre-energy, hindi ito, by the book tayo, by science. Ano? So talagang inaaral ko na kailangan mapag-aralan nyo rin. So yung mga vlog ko, hindi naman puro lahat ito tutorial na spoon feeding. So kailangan mag-self-study rin kayo para matuto kayo. Sa akin kasi hindi po pwedeng ganyan. Kailangan sabay-sabay tayong matuto. So ito siguro ang vlog ko na to, technique lang ano, kung paano yung Cat4 na 16 users lang na modem, expand ko. Ginamitan ko ng TP-Link, pinanet-network ko lang sa bridge mode ko. So yung mga tutorial ng TP-Link, EAP110 na bridge mode, tingnan nyo lang sa mga ibang vlogger kung paano ginagawa yun, kung paano nagse-set up ng mga load balancing ng network. So pag-aralan nyo na lang kung ilang users ang pinoprogram doon sa mga nagbo-vlog doon ng mga TP-Link. Yun ang ginawa ko doon. So research, yun ang masasabi ko lang, mag-aral kayo. Hindi ako talaga habol para kayo ay bigyan ng video na mag-spoon feeding kayo. No? So yun lang, technique lang kung paano palalawakin yung internet nyo. So let's start. Hey guys, ito yung aking modem na ZLT S10G. Ayan. Alam nyo naman, Cat4 lang to, 16 lang yung users nito. Pero sa dami namin, dahil dalawang grupo kami, siguro baka nasa mahigit 30 katao ang gagamit. So nilagyan ko yan ng LAN cable sa likod, yun. Yan siya. Kable niya. Ayan yung switch para dun sa EAP 110 natin na TP-Link na nandun sa baba. Ito. Ayan, papunta yan sa baba. Meron siyang access point dun sa baba. Yan yun. Nilagyan ko ng cable. Tapos yung isa ko naman, para sa amin, yung connection namin, i-bridge mode ko. So dito naman kami kumukonect. So, ito yung antenna ko. Ayan. So, ayun. Naka-POE na yan. Naka-bridge mode yan. Ganun lang ang setup. Paano ako nagpaparami ng connected users kung ang modem mo ay Cat4. So, ito yung access point na inilagay ko rito sa baba, sa contractor namin. So, ito yung extend ko yung connections nila. Galing yan doon sa taas, yun doon sa modem ko na Cat4 na 16 users lang. Kung titingnan nyo naman, ayan siya, tingnan nyo naman yung user dito, ang dami. So kung yung modem lang na yun, hindi sufficiente yun. May PC, may cellphone. So ganyan sila karami. So i-open natin ang ating dashboard ng modem. So lalagin lang muna tayo. Kasi kung gano'n, pero ito may update na sa weekly. Pasensya na sa ingay ng mga kasama ko at office hour ngayon. Pinakikita ko lang dito sa inyo sa dashboard natin na kung gaano karami ang users ng ating modem na in-extend natin. So nakita nyo naman, maximum access number ay 16 lang yung ating modem na ZLT S10G. Pero ang ating mga connected users, makikita natin yan dito.
Tingnan natin kung ilan ang nakakonect ngayon. Ilang cellphone ba? So, ayan. So, main modem natin. So, main SSID. Nakakonect ako. Tapos yung aking PC. So, dalawa. Tapos yung in-extend ko, merong 27. At maliban doon sa 27, meron pa akong ito yung naka-cable na TP-Link EAP 110 ko para dun sa contractor namin. So, meron pa nakakonect dun sa AP ko na ginawa kong bridge mode dun sa modem ko. So, ganyan ang pagpaparami. Kung Cat4 lang ang ginagamit mo at 16 lang ang user na kailangan, ang technique lang dyan, EAP 110 mo, lagyan mo ng mga antena, bridge mo, yung isa ikable mo, yan, solve na ang gagamit. So, ayun lang. Thank you.